Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin yung topic, di ba na unit team. Wala na nga ba dahil sa ginagawa ng tambaluslos. So, siguro naman alam niyo na kung sino yung tinutukoy dito na tambaluslos. Ito rin naman yung sinabi ni BP Sara doon sa isa sa mga speech niya na yung tambaluslos na yun. Ngayon, dahil sa nangyayari na paninira yung pag-operate kay BP Sara, tila nawawala na yung unit team. Kasi nga naman, magkakampi kayo, pero bakit mo hinahayaan na sirain ang yung kapartner? So, bago po natin simulan tong topic na to, baka pwede naman paki-subscribe at pa-like naman kung hindi pa kayo nakasubscribe. Wala namang pong bayad yan. Baka pwede mong palambing naman ng konti. So, tuloy po natin tong topic na to. Kasi yung iba dyan, mga vlogger na bumabanat na ngayon kay Marcos, dati naman unit team yan. Okay? So, we consider them na dating nag-unit team na nagsisi. Okay? Pero kami mga legit na hindi unit team, tulad ninyo, mga kababayan ko, mga Iskonyan dyan, tulad ninyong mga solid DDS, ibig sabihin Rodrigo Roa Duterte, supporter, di ba? Hindi ho tayo ever nag-unit team. Pero anong tingin natin? Ang tingin natin ay issue lang. Hindi ho natin sinisiraan si Vice President Sara Duterte, hindi ho natin sinisiraan si Ferdinand Marcos Jr., ating Pangulo. Ngunit pagka merong isyong hindi maganda, doon lamang tayo bumabanat. Tama, mali. Pero itong mga unitae ng mga Marcos vloggers, sila ho pa yung sumisira ng unit team. Diba? Kaya nga nakakapagtaka ho eh. Bakit kayo pa ang sisira sa sariling pahayag ng inyong Pangulo, ng ating Pangulo? Walang iba kung hindi sino ho ba ang nagsabi niyang unit team na yan? Sino ho ba ang merong platapormang unity? Di ba ho? Walang iba kung hindi si Pangulong Marcos? At isa pa, bakit pinapayagan ni Pangulong Marcos na gumagalaw yung kanyang mga influencer, kanyang mga vlogger na paninira kay BP Sara? So, ibig sabihin ito, may kumpas. Hindi lang natin alam kung talagang alam niya, nagpapatay mali siya, parang nagbubulag-bulagan. Kasi imposible naman hindi niya alam. Di ba? Na binibira na yung kanyang Vice President. Pangalawa, bakit hinayaan niyang magbigyan ng confidential funds ng kanyang Vice President? Na pinsan naman niya yung head ng speaker ng Kamara. Pinabayaan din niya. Kaya ngayon, itong mga vlogger niya, malakas ang loob dahil nga nakikita nila yung kanilang presidenteng sinuportahan, tila inilalaglag na si Vice President. Kaya ngayon, itong mga vlogger, parang yung bira rin kay BP Sara. Kaya sabi nga ni Banat Bay, parang nawawala na yung unit team dahil sa pinagagawa ng mga tambaluslos na to. Bakit hindi ko kayo nasunod? Parang nasunod do kayo kay Romualdez. Kasi bayad yung iba. Okay. Hindi ako sure Pero may balita kasi ko Hindi ko na lang sasabihin Nakuha ko lang din yung balita na yun sa mga dating kasamahan ninyo. Meron daw talagang sariling influencer or army etong si Romualdez. Di umano according to meron daw talaga itong mga alagang vloggers. Bagay. Malaki nga naman yung extraordinary fund. Diba? Malaki nga naman. So, yun ang sinabi. Yun ang sinabi ng mga ilang kasamahan nila dati. Na meron talaga. May paksyon. Kaya nga ako, hindi ako nagpapautot dyan. At totoo lang, Pasensya na, pasensya na. Pero, kasi ngayon, etong mga unit team, may dalawang paksyon. Na pare-pareho lang naman din sila. Pasensya na, pero totoo, real talk ang gusto ninyo dito sa channel na to, di ba? May dalawang paksyon yan Paksyon ni Amy Marcos at paksyon ni Romualdez. Diyan daw sa mga vloggers o influencer.
Eh sabi ko, pareho pala kayong loko-loko din eh. Ganun pa rin yan eh. Ang ending pa rin yan, Marcos pa rin eh. Di ba nga, gaya na sinabi ko sa inyo dun sa nakarang video natin, siyempre, uunahin nila yung kanilang self-interest. Yung para sa pamilya nila. Siyempre, alam nila sigurado na pag si VP Sara ang nanalo, wala silang makukuha pabor dito. Especially sa gobyerno. Kaya, ngayon pa lang, yung dalawang paksyon na sinasabi ni Banatbay dito, kumikilos na para either way kung sino manalo, mababahagian sila ng interest nila. Pwede sila makahingi ng pabor. Diba? Kung sakaling manalo yung paksyon ni Amy Marcos or ni Tambaluslos na sinasabi ni Banatbay o ni VP Sara, interest ng pamilya nila yung mauuna. Diba? Naglolokohan lang kayo naglolokohan din. Bata nyo rin pala ilalagay. Kaya nga hindi ako naniniwala na nag-o-opposition si Amy Marcos. Yung pautot ni Senator Amy Marcos na oposisyon, sa totoo lang, pagsasalba rin yan sa pamilya Marcos, wag na tayo maglokohan. Kunwari, meron pang isang oposisyon na para hindi mapunta sa iba, eto na lang, si Senator Amy. Ganun din yun eh. Loko-lokohan pa tayo eh. Kayo namang mga tansong nagsisi na. Kayo mga tansong nabudol. Na umamin kayong nabudol kayo. Eto na naman kayo, papabudol na naman kayo. Ano tawag siya inaraw-araw niyong pagiging tanga? Hindi sa totoo lang wag na tayo maglokohan dito. Naglolokohan pa tayo dito eh. Nagpakatanga na nga kayo noon. Aminin nyo na, inamin nyo na nabudol kayo eh. Diba? Tapos uulitin nyo na naman ngayon through Senator Amy. Baka nga naman may nakukuha silang kapakinabangan. Kaya kahit alam nilang nabudol na sila, kinakain na lang nila yung pride nila. Siyempre nga naman, kung may nakukuha ka in return sa ginagawa mo, bakit ka aalis? Pangatawanan mo na lang, after na lang ng matapos yung term ng kanilang sinuportahan, baka doon na lang sila bumaliktad uli. Tandaan niyo, magkapatid at magkapatid pa rin yan. Kahit pagbalik-baliktarin mong mundo, magkapatid yan. So same pa rin ang ilalagay nyo dyan. Pareho pa rin ang istilong mangyayari dyan. Wag tayo maglokohan. Tanda-tanda nyo na, nagpapaloko pa kayo. Kaya kayo iniiwan ng asawa nyo eh. Sakit naman nung Banatbay. Diba? Loko-lokohan niya eh. Alam mo ako feeling ko yan lang ang pinaka-safest exit na mangyayari. Na kunwari lang, sige, ayaw nyo na dito. Kesa mapunta sa iba, sasaluhin ng kapatid. Tapos after nung kapatid, sino na naman? Yung anak na naman. Ano? Naglolokohan talaga tayo eh. So parang ganito ang ibig bang sabihin ni Banatbay? Halimbawa, si Speaker Romualdez ang tumakbong presidente, ang Vice President si Amy. Tapos ang papalit sa pagiging House Speaker yung anak. Di ba? Di sila lang din. Nakita niyo yung yung interest nandoon. Kahit baliktarin mo, si Amy yung maging presidente, Vice President si Romualdez. Ang magpuputang speaker pa rin is nun sa anak. Di ba? Parang win-win solution yung ginagawa nila ngayon dito. Alam mo, ang gusto kong solusyon sana sa bayan na ito ay hindi yung, ito sana lang naman. Pero kung gusto ninyo magpaloko pa uli, bahala ko kayo sa buhay nyo. Ito lang sana, ang akin, pumili tayo ng kandidatong hindi na ayon sa apelido. Pumili tayo ng kandidato o in the future yung talagang mamumuno sa atin dahil magaling, matalino, may puso, mabilis kumilos, at talaga nga namang pagdating sa pagsiservisyo sa bayan, yun ang inuuna. At higit sa lahat, hindi lang puro salita yan. Dapat higit sa lahat, may record. Gano'n na naman tayo, maglalagay na naman tayo ng isang presidente. Ano record? Actually, ako naman, pwede naman yung may pangalan. Pero,
pinakahuling requirements na yun. Ang pinaka number one dapat talagang tingnan is yung resibo, kung paano siya magtrabaho, kung paano ba yung naitulong niya, kung ano ba yung mga naiambag niya, kung paano siya kumilos sa kanyang pinamumunuan. Diba? Kesa naman yung kukuha ka nga ng may pangalan pero wala namang credential na nagawa, dadalhin niya lang yung pangalan ng kanyang ng mga nauna, hindi maganda. Tingnan mo nangyayari ngayon sa bansa natin. Diba? Ano ba ng mga naging achievement niya nung panahon na siya nangangampanya? Diba? Unlike nung talagang sabihin natin may pangalan pero tingnan mo yung seating hinawakan niya. Diba? Resibo pa rin. Maganda ang apelido. Yun ang record. Diba? Sana hindi na ho yung magandang apelido ang ilagay natin dyan. Kung hindi, yung tunay na may record, may exhibit, ika nga. Diba? Ano, maganda ba yung lugar niya na pinanggalingan niya? Maayos ba yung kanyang pamumuno doon sa local na pinamunuan niya? Kasi alam nyo, kung hindi namuno ng local, tapos talitalinuhan lang, walang alam yan. It's all about theory. Yung totoo. Alam nyo, ganito yan eh. Ibang-iba po kasi ang mambabatas sa merong experience sa local governing. Kasi iba ho talaga yon. So dapat importante. Sa akin, malaking factor ang isang susunod na presidente na dapat magaling ho sa local government. Bakit to? Siyempre, napaka-importante lalo na yung gusto nyo, yung dama, yung puso ng mamamayan. Nakikita ho yan doon sa mga mayor na nag hands-on. Kung hindi man mayor, governor, o kaya vice mayor, o wag naman yung congressman. Anong experience ng congressman? Tumanggap ng extraordinary fund. Although meron din naman mga mambabatas dyan na meron namang alam pagdating sa masa. Meron din naman hong ganyan, okay? Meron mga extraordinary na mambabatas na ganyan na merong alam pagdating sa masa. Pero dapat maging careful tayo. Wag tayo yung wag naman yung lang nakatanggap lang ng Ferrari. Wag gano'n.